Agad. Oh! Yun mo yung kaliwa ni Condes. Si Rock, naalog mo eh. Dati tingnan mo, yun. Isang kaliwang upper at Dumayo ang ating kababayan sa bansang Indonesia para hamunin ang hari ng kanilang dibisyon. Siya ang tubong Romblon na tinatawag noon na Little Pacquiao. Ito'y walang iba kundi si Florante Condes. Binansagan nitong Little Pacquiao dahil sa kanyang agresibong estilo at pamatay na kaliwang kamao tulad ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Makakaharap nito ay ang IBF Minimum Weight World Champion na si Muhammad Rahman ng bansang Indonesia. Ito'y may impresibong kortada na 61 wins, 5 losses at 5 draws. Sa ingay ng loob ng arena ay ramdam ang pagiging underdog ng ating kababayan. Makikitang hindi siya bida at hindi rin siya inaasahan na mananalo sa labang ito. At para sa kanila, walang tsansa na manalo sa kanilang kampiyon. Kaya dito ipapamalas ni Condes kung bakit siya tinawag na Little Pacquiao. Pagpasok ng round number 1, naging maingat ang dalawa. Si Rahman, sinusubukang kontrolin ng laban, gumagamit ng jab at footwork. Si Condes, sinusukat pa ang distansya. Makikita ang buong loob ng ating kababayan na lumaban sa teritoryo ng kalaban. Napanalo, 18 ang knockout. Ang height po niya 5'2", tumimbang po sa kahapon ng hand. Saan nangyari po diyan? Sana po hindi matutuloy dahil yung Indonesian promoter, wala pala naman pera, nakialam na po ang Ministry of Sports ng Indonesia. At yung Ministry of Sports ang naggarantiya doon sa premyo yon. Pero si Rahman ay po ng Ministry of Sport ng Indonesia ng additional $50,000. Okay, kalayo-layo pala ng binyahin itong laban na ito. Oo. Alam ko, kinikwento mo na ito nung bandang March and April pa lang eh. Oo. Ito naman si Condes, ang premyo niya 3,700. Ang sabi naman ng kanyang co-manager, Aljohano na si Dante Ortiz, dadalhan niya ng additional 10,000. Pero hindi po nakarating si Dante Ortiz, pati po yung $10,000. Kaya naging premyo po na ni Condes ay 3,700. Sa round number 2, mas naging agresibo si Condes. Naglabas na ng mga kaliwa at hindi natitinag sa ingay ng crowd at tila hindi papayag na maiuwi ang World Championship pabalik sa Pilipinas. Sa hotel namin, kami mismo nagluluto ng pagkain namin para makasiguro kami na si Condes ang kinakain ay tamang pagkain at walang, alam mo na, Walang kalokohan. Although dito naman sa Indonesia, dahil predominantly Muslim country, ay wala namang pork na nahalo. Hindi naman kailangan buksin niya. si Rahman. Pero tandaan po natin, yung Condes ang malakas. So pagka walang tamang bandage yan, pwede pong mabali ang kamay mo lahat. At saka yung confidence level, yung mental outlook niya na, uy, kulang ako ng something sa glove ko. Pakiramdam, alam ng boksingero yan, pag mali ang pakiramdam eh. Right, nakita mo, tumatama si Condes, ibinubuhos pa rin niya suntok niya. Although sinasabi siya sa akin ni Condes doon, tuwi pong tatama ang suntok ko, masakit ko. Okay. Kaya si Pacquiao, ganun na lang ang concern niya sa gloves, ano? Mga si Wayne Hedgepeth, the pride of USA. Oo. Mga kaibigan, so far, Rahman has not really thrown any leather in the first 2 rounds. Although he is the defending champion, what you like about Condes is that he is a little more aggressive, looking for his spots. Baka aware din si Rahman ng power nito si Condes. Oo. At tingin ko, alam ni Condes na sila ang dayo diyan. Kailangan siya ang magdala ng laban dahil kung hindi, alam mo naman, pag hindi mo na bugbog yung kalaban mo dyan, malamang matalo ka. Just ayaw mo, nang gulo ka sa kalye na ibang kalye, umuwi ka na lang. Right. Diba? 14 seconds remain. Ronde 2. Terima kasih, as they say. Thank you very much for watching us, as they say in Indonesia. At alam mo na kasama natin mga taga-Channel 4 dito nung 97 Southeast Asian Games. Mahilig sa sports. Sa round number 3, makikita ang pag-abante ni Florante Condes. Tila ay pinapakita kung bakit siya tinawag na Little Pacquiao. Well, slugger to. Katunayan nga, sa kanyang nabisyam na panalo, 18 ang knockout diyan. Dahil nilakas mo talaga itong Condes. Saka average niya, just about 4 rounds eh. No? Oo. Nakailang 8-rounder na ba ito? Marami-rami na rin eh. No? Na 10 rounds. 8 at saka 10. Marami na. Sino? Si Condes. Oo. Halos lahat. Dito nag-upisa sa atin si Condes. 4 rounds, 6 rounds, 10. Hanggang maging kampiyon si Condes ng Pilipinas
sa ating po nag-umpisa itong batang ito. Pero pag-usapan natin ito si Rockman, bating ito ha, veteran ito, 71 fights, 61, 29 ang knockout niya. Hindi masamang record ito. May mga Pilipinong tinalo ito. Totoo. Ang common na kalaban nila si Benji Sorolla. Si Florante Condes po, nung siya'y nag-uumpisa pa, 10 rounds naglaban sa nila ni Benji Sorolla, tinalo po si Condes ng split decision. Okay. Ilan one judge po kay Sorolla, pero isang judge kay Condes, shut out. Ang lahat na round nakuha ni Condes na controversial. On the other hand ho naman, itong Benji Sorolla, tumaban po ng title fight dito po kay Rockman. Tinalo po. Maya-maya pa, makikita ang kaliwang suntok na manggagaling kay Florante Condes na tila may pagkakahawig nga talaga kay Manny Pacquiao. What daw agad? Oh! Yun na mo yung kaliwa ni Condes. Si Rock. At dito, bumagsak ang kampiyon at tila hindi malaman ang gagawin na nagulat sa lakas ng Pilipino na dumayo. Isang napakalaking round para kay Florante Condes. Pinakita na desidido siyang kunin ang World Championship sa kampiyon. Kasi naghilo lumuhod ulit siya eh. Ito dito deadly si Condes. Pag nakatikim ng masarap na suntok, tuloy-tuloy ito. Oo. At tingnan mo naman ha, ang follow-up ni Condes, talaga namang Ay, walang tigil. Oo. Pero matapang yung Rockman, pumapalit kahit galing sa knockdown ha. At saka alam mo mo, siya pa rin yung hometown boy. Pag naglalaro ka in front of your countrymen, hindi ka agad tutumba niya. Kita mo sigaw ng mga tao dahil nga kumounter yung Rockman, tinamaan po ulit sa katawan ng kaliwa. That left was a lethal weapon of Florante Condes. And boy, I wonder why Rod Mazano is so interested in him. Simply because he's a lefty. He packs a wallop, and you all know the relationship Rod has had with Manny Pacquiao over the years. I'm sure maraming plano para kay Condes. Although Rockman, medyo nakaka-remate. Medyo sabi ni Condes, wala yun. I-stand Pacman din ni sinusuntok nila sa dalawang kamay niya. Mukhang idol, pati bigote. Yan, Little Pacman ang tawag sa kanya. Masama doon. Okay, exciting ang ating third round. Nagkaroon tayo ng knockdown. Maggrabe yung third round mo, ha? Oo, ito slow mo natin. Tingnan mo, yun. Isang kaliwang upper at tumama po kay... Sa round 4, nagpakita ng tapang ang Indonesian fighter. Sinubukan nitong bumalik at makabawi sa Pilipino. Ngunit tila wala makakapigil sa aggression na dala ni Florante Condes na gusto nang tapusin ang labang ito. Boxing Federation Mini Flyweight Championship Challenger Florante Condes of the Philippines against Mohamed Rahman, buong pangalan sa Waladuddin Suhaimat ng Indonesia. Siya po ang kampiyon at ang hometown boy. Kaya po naman, nakakita ninyo nung kaninang nakakanti yung Rahman, akala mo siya nakapagpatumba. Yan po ang hinapakilidayo sa ibang bansa. Yes. Medyo mababa ang suntok na yun ni Rahman, pero may pulp protector naman, kaya hindi po winarning ang referee. Talagang ito ang strength ng mga weights ng Filipino and Southeast Asians for that matter. Thailand, Indonesia, Philippines. Itong timbang na to hanggang bandang yung weight ni Pacquiao. May buwelo si Condes. Kaya nagtatamaan po si Rahman doon, no? Pero matapang yung Rahman. Despite nagaling siya sa knockdown kanina, kumapalit po. Pero halata natin pag tinatamaan ni Condes kasi nasaktan po yung Rahman, matapang na din talaga. At ayon sa kay Condes nung makausap po, sabi niya, nung ma-knockdown daw niya si Rahman, medyo nasaktan yung kanyang kamay dahil wala ngang tamang bandage eh. So sabi niya, masakit po, pero kailangan po natin isuntok pa na tayo manalo. In the meantime, Condes a bit wild at this point as he's trying to set up his prey. Rahman is trying to look for cover. He just misses with the right hook there. You know what Condes wants to do? He wants to throw the big one. Gusto niya matamaan niya at man-knockout niya dahil nasa ulo palagi ng isang boksingero pagdayo, kailangan knockoutin mo kalaban mo. Saka kuminsan mo ay pabor sa boxer na matapos sa maaga. Alam ko yung lagi-lagi sinasabi mga trainer, coaches, at tayo mga nasa ringside. Tsaga, patience, huwag mong gigil. Pero sa mind ng boxer sila, nasa tuktok na rin. The earlier it ends, the better for them. Wow. Kasi exposed sila sa danger. Bob, may ginagaya ang lolo mo. Pero exciting siya, ha? Exciting. Ay, ibang lumaban yung Condes. Napanood naman natin na ilang beses yan. Talagang paglaban ni Condes, exciting ang laban niya dahil nga slugger. Nataon naman itong kampiyon, talagang ayaw din ibigay yung kanyang corona dahil nga po, kita po naman natin ng
paghihirap din ang nangyari dito sa kampiyon na ito. Hindi Yes. na naman si Condes ang nahirapan sa laban na ito. In terms ng pag-iisayo, hindi matutuloy. Pag-iisayo ka uli, napakahirap po niya. Sira yung buwelo, momentum mo bagay. Oo, pareho silang nakaganon. Florante Condes continues to work the body of Rockman as this Sa round number 5, dito nagpalitan ng suntok ang challenger at ang kampiyon. Dito nagsimulang magindikit ang laban. Parehong tumatama, ngunit mas makikita ang determinasyon ng ating kababayan. dito. May knockdown na po tayo ng third round. Ito, fifth round na ito. Scheduled for 12 dahil World Championship po ito. Well, ang Wow! isipo po, si Condes, sa katawan niya sinusuntok talaga yung champion, yung si Rockman. Pero yung Rockman maganda magdepensa. Pagmasdan mo, Moy, 71 fights. Hindi ka magtatagal sa business na ito kung hindi ka matibay at mautak. Ano, ha? right, oo. Wala lang power, Moy. Walang power. Pero maraming manuntok, kita mo, Kaya the issue about the gloves is pertinent, as you mentioned, at the Yes. top of the coverage. Yes. Yung hand wrapping dahil nga po hindi naman napakalakas maluntok nitong Rockman, so walang posibilidad na masira ang kamay niya. On the other hand, si Condes na malakas manuntok, meron pong disgrasya na mabali ang kamay niya. Round 5 po tayo. So far, Florante Condes scoring a knockdown. Nakaka-recover panay po ang follow-up niya, pero matapang po yung Rockman eh. Pero ang ganda ng patience ng Condes. Pwede kang maging gigil at this point actually. Pero ang ganda ng kanyang patience. Oo. Kasi itamba mo eh. Pwede kahit sabihin mo walang power yung Rockman. Pwede ka maisa ng, sabi mo nga pagdulo eh. Oo. Pwede ka maduluhan sa panga, and then bigla ka na lang matutulog. Yung magugulat ka pa eh, di ba? Oo. Ngayon, ang ginagawa ni Condes para bumukas sa itaas, kinakatawan muna niya. Pag nakita niya nakabukas sa itaas, sa kanya sinusuntok sa mukha. So, ang atake ng Condes agree. niyan, ibaba itaas, ha? So far, no low blow. So it favors Condes, ha? At usually may referee sinusukat yan eh. Oo, oo. May kanya-kanyang distances yan eh. Oo. Very subjective yan. Pero dapat ang referee, tama naman, hindi mo, may mga ball protector Oo naman. naman, oo Pagmasdan mo ang ball protector ni Rockman mataas, oh. Sa round number 6, patuloy pa rin ang pressure na dinadala ni Condes. Pinipilit na tapusin na ang kampiyon na si Rockman. Ngunit sadyang matibay ang kampiyon ng Indonesia dahil kumakaunter ito at sinusubukan pang makipagpalitan sa kabila ng maraming suntok na natamo. A long-time friend of In This Corner has been Ginebra San Miguel as well. And we'd like to thank Thunderbird Resort for making this presentation possible. We hope you're enjoying this Florante Condes attack on the Rockman title of the IBF Mini Flyweight Championship which happened in Jakarta, Indonesia. Well, said yun, ang dalawang boksingero, ang konsentrasyon sa katawan, ha? Yung Rockman, sa katawan ni Condes sumusuntok. Baka may nahalata itong corner ni Rockman tungkol sa katawan ni Condes, Kung ha? meron weakness man si Condes, anong basa mo rito? Well, ang ano ko lang, yung pagminsan na kinakapos ng Condes. Okay. Dahil nga, ang Okay. suntok niya puro todo. Walang pacing na suntok. And then, Diego, hindi napakatibay na katawan ng Very Condes. very young fighter in fact that Moy hindi pa nagte-train ito sa ano no sa Las Vegas o sa Amerika. Hindi pa no. Hindi pa. Kung papala rin, baka makapag-isa ito sa Amerika, kung matutuloy ang laban niya sa undercut ni Pacquiao. Well, just making things clear, he's younger at least than Rockman who's 35. He's 27. Actually, it's 25. 25. So bakit 27 nakalagay rito? Nakamali siguro ang... Jerry kumakain siguro nung nagtatay. Of course, it's interesting that another Filipino champion is making waves. Both fighters going toe-to-toe at this juncture with 50 seconds remaining in round number 6. Kasi si Rockman naghahabol eh. Dahil Yes, alam niya, good point. ibibagsak siya yung last 2 rounds sa kay Condes. Kaya ngayon si Rockman ang nagdadala ng laban. So far, it's been a clean fight. There has been no clashing of heads. Hindi nakakaumpugan, which we are always concerned about pagka itong weight category na ito at saka yung size ng ating mga boksingero. Parehong 5'2 ito. Alam mo, pagka sumubsub ito, dumiretso, bigay ng mga light heavyweight at heavyweight. Kahit paano, hindi nagkakabihirang-bihira ang headback doon. Ano? Totoo. Ito po, umatake na po si Rockman, oh. Rockman trying to bore in. Ayun, oh.
yung papitik-pitik, ano? Ganun pala talaga sumuntok sila, no? Oo, hindi nakatodo suntok ni ano. Nagko-conserve din siya ng energy. Oo, pero kita mo na Sa round number 7, dito sinubukang bumawi ni Rockman. Sinubukang pigilan ang likse at lakas ng Pilipino. Sinubukang makipagsabayan sa Little Pacman ng Pilipinas. At dito, nagbigay na magandang laban ng dalawa. may na konti ang nakita natin. In the meantime, Condes battle for the IBF mini flyweight title. The Indonesian in red is Rockman. He is the defending champion. Condes in the familiar Al Joharo colors with the flames on the left thigh. Tensormento with Moilañez here. We hope. Uy, Hindi si Condes, marami sa hindi ngayon tumatama dahil gusto niya mamaksak niya uli ang kalaban niya eh. Kaya nagigigil, Rockman on the other hand strikes me as somebody very patient. Ha? Alam mo, tingin ko nag-amateur fighter ito dati. Oo. Magandang baka SEA Games ito at least. Asian game. Siguro. Oh, good left hand that time. A left straight coming from Condes. He goes to the body now. He's got Rockman in a bit of trouble. He's looking for the opening. That right hand is there. The left is there as well. He goes to the body, but Rockman throws some punches at least to parry off Condes. Maganda mag-blocking yung Rockman, pero kahit pa paano, hindi pumapasok sa hito ni Condes. Oh, good right hand coming from Rockman. That shot. Condes is trying to shake it off. Oh, Rockman with the initiative in this round 7. Halina sila no? Kanina si Condes sa pumapasok, yung po naman, si Rockman naman. And the crowd relishing the action. Less than a minute to go in the 7th. One knockdown so far. Happening in the 3rd. Again, thank you very much, San Miguel Beer. Pinat San Miguel and Thunderbird Resort. Yung mga upper na maising ganun ni Rockman. Masakit po yan, Actually, matibay-tibay lang itong Condes kaya hindi nauhulog eh. Oo. Well, si Condes Seb, hindi pa nananakdown yan. Hindi pa nananakdown yan. Well, yung mga sundot ni Condes sa katawan, Umaganti po naman si Rockman, yung mga upper sa mukha, Oh, look at that. Connection by Rockman. Final 10 seconds. Very close to the round na ito. Actually, early part si Condes, pero later part, si Rockman. Si Rockman is doing a good job of at least counter. Pagpatak ng round number 8, dito nagbago ang lahat. Nagsimula na ang matinding bakbakan. Ngunit nangingibabaw ang pagiging aktibo ni Condes at pinapakita niya na mas mabibigat ang kanyang mga suntok na binabato dito sa kampiyon na si Rockman. Sa binangonan. Binangonan. Well, marami na rin ba siya boksingero? Marami. Si Bernapit Concepcion, isang sikat niyang boksingero. Boy, sino yung nakadilot, parang interesado Yun mama? po ang Ministry of Sports. Kaya po natuloy na ang yung bigote. Yung laban na yan, siya po ang sumagot sa premyo. Para nagpagkatuluyan ito, ha? Pagkatuluyan dahil sumali na nga po ang Indonesian government dahil ma-istripan po ng title si... Like he's fresh as a daisy, actually. Although Rockman is trying to bore him. He gets tagged. Condes has been hit in this fight. Maraming tao rito, hindi na kailangan ng upuan, boy. Tayo na. Tayo, pati yung mga nasa una, nakatayo eh. Dahil nga po, naghahabol dito si Rockman dahil nga ang nasa ulo nila, dihado si Rockman dahil na-knockdown. And so far, no knockdowns have happened. Still going to be close, actually. Because I like the way Rockman is fighting back. Alam mo, may pride din ito, champion ito eh. Oo. At tingin ko yung Rockman, napanood ko ito ng laban niya kay Sorolla sa TV rin. At nakita ko po na talagang fighter. Marami kamay. Kaya sabi yung si Aljo, tingin ko malalaban ko ng maganda doon. Kailangan, tamaan din ng maganda ito dahil mitibay din. I agree. At saka alam mo, yung misconception, manipis, payat, okay? Na walang power. 37, ano ba kaya? 71 fights na, no? Marami na pinagdaanan nito. Oo. Saka usually mo, di ba? Yung mga payat, yung mga may power, kuminsan dulo ng suntok lang, meron na eh. Talaga. Yung Condes, sa ngayon, kaya pagka malayo ang ganyan, malapitan,
hindi agad siya makakapagpatumba dahil nga Patapos na po. Oh, interesado yung mama. Ano ba? yung Ministry of Sport, nakatayo na po. Oh, Yan. at saka may sinasabi. Oo. Sa round number 9, bakas na ang pagod sa dalawa. Mas dikit ang laban. Si Rockman ay sinusubukang maging aktibo at ayaw pumayag na maagaw ang kanyang korona. Ngunit hindi makakaila. Naramdam niya ang lakas ni Florante Condes. Pero at saka sa mga... Ang Malaysia parang hindi mahilig sa boxing. Oo. Uy, hindi po tumama yung upper na yun ni Condes, ha? Si Condes. Medyo may pagka-wild kuminsan ito. Oo. Ginagamit niya yung ring parang sandalan, ano ha? Rumpa-dup, ha? Para si Ali. At saka si nung kay Foreman nun, ano ha? Oo. Pero medyo ginagamit niya rin ng konting pahinga dahil ito yung round 9 na, no? Oo. Medyo pacing round na as we learn from you. Well, si Condes po, dahil nga po pinatatamaan din naman sa katawan, no? Kontik na. Medyo malambot ang kanilang tali, eh. Kaya medyo, no? Hindi po daw knockdown, sabi ng ating Hindi naman tinamaan. Oo, nabatak na naman kasi napansin ko yung tali nila hindi masyadong batak. Kaya po may posibilidad lumusot ang boksingero. Crowd responding to the action. They want their champion to look for the opening. Bit of a push on this. Condes looks a bit tuckered out at this point. Alam mo yung style kasing slugger ka, nakakaubos ng hangin yan. Ha? Oo. Yung mga suntok na hindi ko matama sa'yo. Yes. Ano yan, ha? Yung ganon, dahil yung ganon, di ba? Magaling makapagod. At saka isa pa, yung Rockman ang atake sa katawan, eh. Oo, sinisilip ang katawan niya. Talagang madali ka mapagod pag kinakatawan ka. I agree. Tapos yung frustration mo na hindi ka makakonect, di ba? Ay! Ako minsan masakit sa shoulder area yan. Pag yung overextended yan, masakit yan. Totoo. Maring hindi niya nararamdaman ngayon, pero mamaya, ang sakit yan. Well, si Condes, hindi nadain niya tapos nalaban yung kanyang mga knuckle. Dahil nga doon pa sa nangyari, hindi nabigyan ng nakasanayan niyang way of taping, so to speak. Ha? Oo. Kung medyo master ko na yung hand drop na yan. Dapat. Ginagawa ko sa anak resort, making this presentation very possible. Alam niyo kung wala ho tayo napapanood ng mga malalaking boxing events. Totoo po. Maraming po salamat sa dalawa nating magigiting na sponsor. Sa round number 10, pagpatak pa lang ng kampana, ratsyada pa rin si Florante Condes. Tuloy ang bakbak dito sa world champion ng Indonesia. Makikita ang baon ni Florante Condes na lakas at kondisyon na pang world championship talaga. Samantala, the Filipino fighter, first warning actually, no? Oo. Dok, Hindi, walang putok. dahil kanina napansin natin, nakakaupo ka na, eh. Nag-worry lang si referee Hedgepet. Yun. Baka naman kasi magkauluhan. Sayang naman, ang layo na ng binyahe ng laban na to. Well, si Condes ngayon talagang binubuhos na niya, eh. Pero ang counter sa kanya, sa katawan, ha? Round 10 po tayo. At nagkaroon po ng knockdown ng third round kung sakaling ngayon lang po kayong sumali sa special na pagtatanghal na ito ng Indies Corner. Medyo special tayo tonight aside from our regular menu. Meron tayong main ating network, NBN. Maluwag na tinanggap na pwede natin i-air ito sa gabing ito. Salamat po, Mr. Joey Sabelo. Kung naalala nyo, na pinractice ni Manny Pacquiao ang Manila Ice, kung saan kanan ang kanyang ginagamit. Dito, magpapasiklab si Florante Condes na gamitin ang kanyang kanan. Matarget naman. Yun, tinamaan ng isa right. Bakas ang pag-aalala sa mga Indonesian na nanonood dahil nakita nila ang kanilang kampyon na bumagsak sa ibabaw ng lona. Dito bumagsak ang kampyon sa pangalawang pagkakataon. Makabangon kaya muli ang world champion ng Indonesia. Bumagsak po si Total, lusob na si Condes. Oo. Pero tinatabog si Rockman. Sige, punta ka dito. Mas mabigat yung knockdown ng third kesa rito. May gulat lang ito. Sana nang tumama. Yung third down, kaliwa, eh. Nakakatuwa, ang daming babae rin sa audience. Oo. Parang isang isang TV station. TV studio, TV station ito. Maganda nga naman venue ang TV studio dahil ang ganda ng ilaw eh. Samantala, actually mga kaibigan, kung mapapanood yung kabuuan nito, may mga dancer pa nga sa umpisa ito eh. Dahil lang sa interest of time, hindi natin mapapakita lahat yan. Samantala, yung Rockman may desire sumiksik. Alam mo, bilib ako sa record niya mo yan. 5 lang ang talo niya, 5 ang draw niya. Hindi masamang record to, ha? Oo. Saka matapang, ha? Despite na galing sa knockdown. Kabilis. Doon, mosquito pala roon. Oo.
Oh. ay bagsak ulit. Pangalawang beses na hong bumabagsak itong Indonesian champion nung third round. Nangyari din yan. Papasok na po ang penultimate round. Pagpatak ng round 11, dito kayo bibilib sa kampiyon ng Indonesia na nanatiling matigas at lumalaban pa kahit bugbog na ang inaabot sa ating kababayan. Dito pinipilit niyang makabawi, hindi talaga papayag na makuha ang kanyang corona. Sa pagkakataong ito, si Condes ay nanatiling matatag at patuloy pa rin ang kanyang atake. Sa uli. Oo. Dito nakatayo siya ng Mas mabilis recovery niya rito. Oo. At ngayon siya po ang umatake dahil nga po, alam po niya, dalawa ng baksak niya lahat. Behind si Kung Ken. hindi siya atake, medyo baka mag-fly away yung kanyang corona. But I like his courage and his persistence. At saka gusto ko sa kanya, hindi away kalye, pero pasok siya, nasa loob siya. Oo. Bakit naman ako lalayo? Yan. Makikipagdikdikan siya, wala lang siyang job talaga. So alam niya kasi, pagkadikitan, hindi siya matatamaan ng malakas ni Condes. Si Aljoharo, nagsisisigaw doon sa kanto no? Oo. Sabihan mo nga, huwag na siya nagsusombrero, hindi ko makita mukha niya. Nervous yan. Susuot niya kasi yung sombrero ng Thunderbird. Dahil major sponsor po ni Condes ang Thunderbird. Kaya naman pala niya sit up. Gumising ang tao. Gumising ang bayan. Tinamaan po doon si Rockman, pero kumanti po ngayon, no? Ang kulang kay Rockman, isang solid na atake sa katawan ni Condes, no? Hindi siya maka-atake ron, Pero kita mo, sa ngayon yung Condes para nasaktan ng tamaan. Oo naman. Ilang sunod-sunod yun mo, Oo. 4-5 yata. Oo, yun ang disadvantage of being wild, no? Oo. Yung headhunter ka, Oo. So, nagsisigawan pa ang mga tao dahil ako umatake si Rockman. At kita po nila na medyo pagod yung Condes. Pero tingnan mo si Condes, simulat sa pula, no? Nakita natin yung laki ng katawan, Steady. Oo. Rock steady talaga, bato-bato, Pero despite na ganyan ang kanyang katamat, lahat tumimbang lang siya ng 7-3. Proving, hindi siya ako, Oo. milyonaryo ako doon. Oo, milyon-milyon ang pera natin doon. Ang laki ng pera nila, no? Oo. Gusto ko dyan, Uy, tinamaan po doon si Rockman ng isang magandang kanan, ha? Oo. Although si Condes is allowing himself to, medyo may pagod na rin, kaya ginagamit niya yung ropes, Oo. Sumasandal siya as early as 6 rounds back, actually. At saka, nasa ulo ni Condes, meron na akong dalawang knockdown. Bakit ko naman, Wag na ba't lang. ako? Wag lang akong Careless. knock-out. Oo. Ako mag-ano. Meron na po tayong 20 puhunang knockdown. Yun po, nasa ulo ni Condes. Kaya si Condes po ngayon, kumaka-counter-counter na lahat. One more. At hindi ka panipaniwala dahil sa labang ito. Dahil matapos ang bakbakan at malalakas na suntok na pinakawalan ni Florante Condes, ay umabot na tayo sa 12 round. Dito ibubuhos na ang lahat ng kampiyon at challenger. Dito, makikita kung paano bumanat ang underdog na itinuturing ng mga Indonesian. May mga short punches sa katawan ni Condes. Saka marami pa mga suntok si Condes ang hindi tumatama. Dahil nga po sa medyo nang gigigil, yan po ang problema kapag sumisigaw na po si militer namin. At the cheerleader. para mag-cheer. Magising. Oo. Ang ating kababayan, nasa peligro. Oo, mawawala ang corona natin. Mahal ng Siyempre naman. Oo. Indonesia, ng gobyerno nila, dahil ng Minister of Sport mismo, nag-ano na, tumama po doon si Rockman. Kaya po nagsisigawan ng mga tao. Makasuntok na isang pero walang power mo yun. Wala talagang power. Merong punching speed, may hand speed, pero walang power. There lies the difference. Lalim nun. Alam mo kasi sa bilis ng kamay ng Rockman, kaya po natalo yung Sorolis. Sa dami ng kamay, inawat agad ng referee. Yan, katulad yan. Kita mo, bilis ng kamay ng Rockman, Pero walang lakas, Walang I'm sure Condes is feeling a bit of it, but not enough to stun him. Kaya nga po, doon sa hindi pa kakalagay ng tamang bandage, nakalamang po doon si Rockman dahil nga po, hindi naman siya napakalakas sa mundo. Marami lang. And Condes coasting at this point. Oh yes, siguro nasa ulo ni Condes, may dalawa ka na knockdown dahil ka naman manalo sa akin. Not unless some magic happens, really. But sometimes, the line of the judges, I don't think anything on that sort will happen yet. Sisigaw po si Aldo Haro doon sa corner.
either to just coast along, quiz the ball as they say. At tingin ko itong last round na ito, nakuha po ng Indonesia. Oo, ni Rahman, oo. Halos walang tinapon yung Condes eh. Oo, masyado kanyang pakaka-frisbee ball. In the great freeze, alala mo yun ng 1950s. Oo. Halos hindi siya Oh! sundo. Nasa akin yun. Huwag na rin dapat gawin yun dahil mabuti po kung fair ang mga judges. Yeah, and if you do that in Las Vegas, Vegas judges don't like that. Yes. Ayaw nila yun. Yes. Gusto nila to the finish eh. Talaga. So ito po si Condes, malamang mapanood natin niya sa undercard ni Pacquiao. Ah, okay. So that'll do it for this fight. Patapos ang 12 rounds, binigay na ang score. Dito, masayang iuwi ni Florante Condes ang IBF World Minimum Weight Championship pauwi sa Pilipinas sa kanilang bayan sa Romblon. Hindi man naging madali ang pagdayo ni Florante Condes at ituring siya na isang underdog sa labang ito dahil lamang siya ay isang Pilipinong challenger na tumatapak sa baluarte ng kampiyon. Dito, pinatunayan ni Florante Condes kung bakit siya ay tinuguri ang Little Pacquiao.